Ang hilig niya kasi mag-react sa mga Facebook post at stories ko. Una sa lahat, tawagin mo na lang ako sa name na Tanya. Isa akong femme, 35 years old, single at nagtatrabaho sa isang BPO company bilang team leader. Nagkaroon ng hiring sa aming kumpanya at isa sa mga mapalad na nakapasok ay si Bebs. Bali sa team namin siya napunta. Siya ang pinaka napansin ko sa lahat. Nagagandahan kasi ako sa kanya. Hawig niya si Milk ng GL series na 23.5. Di ako sure if she's into girls pero medyo amoy ko kasi siya. Pero di ako ganun kasigurado. Medyo mahina ang gaydar ko pagdating sa kanya. Hindi siya pala imik. Tuwing nakakasabay ko siya sa elevator or nakakasalubong, ay tipid ng ngiti at mahinang pagbati lang ang kanyang binibigay. Sa team kasi namin sinasabi ko talaga na hindi pwedeng mahiyain. Gumagawa talaga ako ng paraan para maging komportable sa amin ang buong team. Gusto ko kasi parang pamilya kami lahat. 1 week after siyang matanggap ay nag-iya ako sa buong team na sa labas magdi-dinner para naman makapag-banding kami. At para na din makilala pa namin siya ng gusto. Medyo effective naman yung dinner dahil after nun ay medyo nagiging palaimik na siya sa team. Inad niya na din ako sa Facebook. Casual lang kami hanggang sa dumating yung araw na nahuhuli ko na siyang nakatingin sa akin. Mga ilang beses din yon. At dahil delulu ako, naisip ko agad na baka may gusto sa akin si Bebs. Medyo nagkaka-crush na din kasi ako sa kanya. Ang ganda niya kasi at sobrang cute niyang ngumiti. Katulad niyang weakness ko eh. Yung nakasalamin tapos singkit ang mata. Maganda at maputi ang mga ngipin at saka matangkad. Nang minsan kasi na mahuli ko siya nakatitig sa akin, ay bigla niyang ibinaling sa iba ang kanyang tingin. Actually, madalas ko siyang nahuhuli na ganon. Ang hilig din niya mag-react sa mga Facebook stories ko. Miss Mar, alam mo ba yung sa messenger na notes? Yung makikita mo sa bandang itaas ng profile pics ng friends mo. Basta yun, hindi ko kasi alam kung anong tawag doon. Si Bebs kasi, ang hilig niya maglagay ng notes doon. Parang parinig niya sa nagugustuhan niyang tao. Ang una ko napansin sa notes niya ay yung, paano ko ba sasabihin sa'yo? Nang mabasa ko yan, feeling ko ako ang kausap niya dahil nung araw na pinost niya yan ay madaming beses ko siya napapansin na nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin. Naghintay pa ako na lumapit siya sa akin dahil baka tungkol sa trabaho pero buong gabi, walang Bebs na lumapit. Approachable naman akong tao kaya hindi ko alam kung bakit medyo nahihiya pa din siya. Sunod ng gabi wala naman siyang bagong post pero dahil di ako mapakali ay kusan ako lumapit sa kanya para magsabi na kung may tanong siya ay lapit lang siya sa akin. Ngumiti lang naman siya at nagpasalamat. Habang papalayo ako sa kanya ay napapaisip ako kung may gusto ba siya sa akin o sa ibang katrabaho. Kasi kung hindi ako ang gusto niya, bakit lagi siyang sumusulyap? Nakakainis dahil hindi ko mabasa kung ano ang nasa isip niya. Meron din ako nakita sa notes niya na Miss Ma'am with heart emoji. Like ano yun? Ako lang naman ang tinatawag niyang ma'am sa team namin. Until now, ang dami ko pa din nababasa sa notes niya. Meron na din siyang mga post tungkol sa mga hindi makaamin sa crush. Ba't di niya kasi subukan na sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman niya? Kung nahihiya siya, pwede naman niya akong i-chat. Minsan iniisip ko kung ako na lang kaya ang unang magbigay ng motibo para hindi na siya mahiya. Sana naman kung gaano kalakas ang loob niya na magpapansin sa Facebook, ganon din siya sa personal. Para sa'yo, Bebs. Hindi ko alam kung sobrang mahiyain ka lang talaga. Pero nandito lang ako oh. Sobrang lapit lang sa'yo. Ilabas mo na kung ano man yung tinatago mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pwede naman tayo mag-umpisa muna bilang magkaibigan. Huwag kang mag-alala, mabait naman akong tao. Feelingera nga lang. Pero kasi, ang lakas ng pakiramdam kong ako yan. Sana sa sunod na paglapit ko sa'yo, huwag ka na umiwas. Crush din naman kita. Okay. Bago po tayo magtapos ngayong araw na ito, ay shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Wahida Ismael, tama po ba?
Kumusta po kayo? Sana okay lang po kayo dyan. At kay Ma'am Princess Asi ng Dalaguete, Cebu. Ma'am, kumusta pong lechon dyan? Yun lang po at dito na po tayo magtatapos ng ating kwento today. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayong lahat at God bless.